morning. So our gospel this morning, kanunay natin ning mabati ng word Sabbath. So ang uso karon, Lord's Day. Sabbath is a Lord's Day. So it always reminds us the Lord's Day or kining Sabbath. So again, we will review unsa kining Sabbath. Maura ba kining Sabbath kaniadto or lain na kining Sabbath sad karon. So kung atong i-search sa kini ang dictionary or sa Google, so ang gihatag nga meaning, Sabbath is a day of religious observance and abstinence from work kept by the Jewish people from Friday evening to Saturday evening and by most Christians on Sunday. So, abstinence, dili pagtrabaho nining adlaw sa mga Christian Jewish people. Sa Bible, according to the book of Exodus, Sabbath is a day of rest on the seventh day, commanded by God to be kept as a holy day of rest, as God rested from creation. So, di gyud magtrabaho. Bisag na ay angay tangabangan, dili gyud ta mubuhat kay amo ni ang istrikto nga gi-impose sa mga Pharisee nga kung Sabat dili gyud mo buhat, di gyud magtrabaho, magpahuway ra gyud. So in the New Testament, Jesus taught that the Sabbath day was made for our benefits. Para kanato kining Sabat. Atong mabasa diya sa Mark 2 verse 27. So the purpose of Sabbath is to give us a certain day of the week on which to direct our thought and action towards God. So it is not only a mere rest from work, but our relationship, our thoughts and action must be directed to our God. So muni ang gitudlo ni Ginoong Kristo. Hindi lang magpahulay, kundi atong buhaton ang atong pakigrelasyon sa iya. So in our time today, sa atong panahon karon, unsa man ka ang Sabat o kining Lord's Day sa atong kinabuhi o adlaw nga igpapahulay. Kung giunsa nato pag-ila o paghatag og bili sa Lord's Day, mausab ang atong pag-ila sa atong buhing Dios. Kay unsa may atong buhaton panahon sa Lord's Day, so ang pagduol diha sa Ginoo. So kung dili ta kanunay mag-observe sa Lord's Day, so dili sad ta kanunay magduol diha sa Ginoo. Og dili pod kini ang consistent ang atong paki-communicate sa Ginoo diha sa atong pakigrelasyon sa Ginoo. So mo ni ang kasagaran may tabo or kini ang magdepende sa tao sa iyang pakigrelasyon sa Ginoo diha sa kining pagrespeto niya sa Lord's Day. Sa atong pagka-work oriented, kanang kugihan kay ba? Usahay mulid ni sa atong pagkalimot sa Lord's Day. Kaning atong daghan kay tag buluhaton, daghan kay tag preparation, plano sa kinabuhi
nga nagkinahanglan og igo nga finances, sumuni ang usahay nga maka palimot nato diha sa atong pag-obserba sa Lord's Day. So especially people with no ministry in the church. So sa mga tao nga walay buluhaton diha sa simbahan, so okay ra nga dili mag obserbar nining Lord's Day kay wala may magpadumdum sa ila. Pero kita nga mga ministers, kining atong pag-worker, usahay mo ning maghawid ka nato nga mag-obserbar gid ta diha sa Lord's Day o kining Sabbath. So kinahanglan nga dili lang ta nag-observe sa atong kining Sabbath day o Lord's Day tungod lang sa atong ministry. So kinahanglan nga ato yung palawman ang atong rason nganong mag-observe ta sa Sabbath day. Sa kasagaran or kini ang musubas murag na pugos na lang ba tungod sa atong mga buluhaton diha sa simbahan. Pero dili lang ta taman diha, kinahanglan mopalawom kita sa atong pagrespeto o pag-observe sa Lord's Day tungod kay dili ang atong obligasyon kundi nahigugma kita sa Ginoo. Being workaholic is not bad unless we must set our time or day to worship and praise God during Sabbath. Kay kini dili nato gahinan, kung di kinato gahinan ug adlaw, we are relying our own talents. So nagsalig lang ta sa atong mga abilidad. Nagsalig lang ta sa atong kapasidad. So atong nalimtan ang naghatag kanato niini nga mao ang Ginoo ang tinubdan sa tanan. So usahay manggod kung ma-develop sa katao ang kiniang skills, ability. So malimtan na niya kung kinsay naghatag niya niini. So munang iyang kaugalingon na lang ang iyang gisaligan. So atong dumdumon what our first reading said, that at one time you were far away from God and were His enemies. So mga kontra kita sa Ginoo because of the evil things we did and thoughts, sa mga dili maayo nga mga gipangbuhat o hunahuna. But now, by means of the physical death of our Lord Jesus Christ, God has made us His friend in order to bring us holy, pure, and faultless into His presence. So muni ang gihimo sa Dios. Karon nga nahimo na kitang balaan, putli og walay sala tungod kang Ginoo sa Kristo. Gustohon pa ba nato nga mamahimo kitang kaaway pag-usab sa atong Ginoo? Balikon ba nato kaniadto nga kita dili iya sa Ginoo? So dili gyud. Sa atong padayonon kung unsa ang atong nasugdan. So that we will not be His enemies again, magpadayon kita nga lig-on sa pagtuo og dili matarog sa atong paglaom nga atong nahuptan sa atong pagdawat sa Ebanghelyo. So sa atong pagpaminaw sa Ebanghelyo sama karon, so kinahanglan nga ato ning i-internalize para magpabilin kini kanato ug mahimo kini nga nourishing food sa atong espiritu para kita malig-on diha sa atong matag paminaw sa pulong. So, sa matag pulong kinahanglan nga mahimo kining makapatubo
sa atong pagtuo kaniya. Dili nato ni ipalabay sa pikas dalunggan. Ato gining aksyonan para kitang tanan mutubo diha sa pagtulunan sa Dios. Ang pagpamalandong to every word that we hear, dakong ikatabang sa atong paglig-on, sa atong pagtuo o pakigrelasyon sa Ginoo. So in our gospel, the Pharisees concerned so much the requirements of the law, literally, panggawas nga pag-obserba sa pagsunod sa balaod sa Ginoo. So maayo sila mutanaw sa mga panggawas nga requirements sa balaod. So gamay lang aksyon ngadto sa mga tinun-an ni Jesus, dali ra kayo nila mabantayan. Mao ni ang ilang primary concern, dili ang naa sa sulod o kasing-kasing sa tao. So unsay makita sa murang ilang concern, wala gyud diha sa kinasuluran sa tao. Kita nga mga ministers, dili unta kita mahimong fault finder sa atong isig ka magtotoo sama sa mga kini ang parisiyo nga mga diferensya lang ang makita. Nga sa gamay lang nga diferensya o dili sa atong simbahan, usahay gamay lang nga diferensya sa atong kauban, ato dayong imaritis sa laing membro. Ug ang tanan dayon mahibalo. Ug ang pinakaulahi nga mahibalo, ang katong gimaritis mo'y pinakaulahi mahibalo nga gimaritis diay. So atong hinumduman kanunay nga we are still in a journey of formation. Formation sa atong kaugalingon to be like Christ on the process. So in the development of ourselves, nay hinay-hinay, hinay-hinay, ug hinay gyud nga pagtubo, reform or sa reform o formation magha. Kung dagko na reform, kung mopay pag sugod of formation. So naasay paspas kayo ang pag-develop o pagtubo sa pagtuo sa kakristohanon. So kining mga hinay o development nagginahanglan og pailob o pasensya. So sa atong mga kaigsuonan di man kita parehas og level. So katong hinay gid mo tubo di man gid ta kini ang parehas og level. So ato gid nang tagaan og igong pasensya. Og labaw sa tanan atong iampo nga mahimong fertile ang iyang kasing-kasing para dali mo tubo pod. Ang expect nga taas og pailob og pasensya kita nga mga ministers. Kay kanunay man ta makabati sa pulong sa Ginoo. O sa mga bag-o, mga bata, so kinahanglan nga unsa inyong nabati, inyo na kanunay huna-hunaon, inyong pamalandungan para sa inyong pagdako, mauna kanunay ang mutubo diha sa inyong kasing-kasing o gunahuna. Ilabi na sa mga clergy. Sa mga clergy, we must deepen our humbleness and patience. Kay maoni kanunay ang bottom line sa atong pagtudlo sa mga katawhan sa Dios. So di lang kay maayo ta mo tudlo sa mga pagtulunan nga paglahutay, paghigugma, pagmapaubsanon. Unya muambak di ay pag-abot sa mga pagsulay. So kita mga clergy usab kinahanglang ihimplo ta nga lig-on ang atong mga kiniang personalidad, magawas o mas sulod, lig-on kita nga kung sa atong itudlo, atong paninguhaon nga ato gining mahimo.
Di kay tulo-tulo lang, wali-wali lang. Kinahanglan na ay unod ang atong itudlo o kita mismo maoy mo action niini. So kita kung naay pinaka taas og pasensya, pinaka taas og pailob, kita mga workers diha sa iglesia mo'y naa niini. Sa katapusan atong atuntang mabutang sa atong hunahunag kasing-kasing that Sabbath day not merely to rest from work but to direct our thoughts and action towards God. Pinagi sa adlawng ipapahulay atong malig-on ang atong pakigrelasyon sa Ginoo para mapalawom ang pagkamababsanon o pagkamapailubon og atong mapalapad pag-ayo ang atong pasensya o paglahutay diha sa pag-alagad sa Ginoo. Mao ni atong ebanghelyo og yang giyantran sa pagparindog.